Sinasabing ang pinakasukdulan daw na pwedeng gawin sa atin ng mga nilalang ng dilim ay ang pagkuha sa ating mortal na katawan o ang tinatawag na sanib. Kahit ang simbahang Katolika mismo ay batid ang kapahamakan na maaaring idulot nito sa katawan ng sinasaniban. Ano nga ba ang misteryong bumabalot sa mga nakararanas ng ganito? Tibayan ng dibdib at magbaon ng maraming dasal bago nating suungin ang panganib ng sanib. Delikado ang sanib. Marami namamatay dyan, lalo na kung mga makakalaban mo, mga demonik. Huli nga kita eh! Hindi mo ko kaya! Sa 25 taonan niyang karanasan sa panggagamot, hindi na mabilang ni Edgardo Fernandez o mas kilala bilang si Master Lamurok Milap ang mga nakaengkwentro niyang mga nakulam at nasaniban. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises. Ama namin, sumasalangit ka. Pagsabihan mo nga anak mo, kaya namimiyasa yan eh. Sambahin ang ngalan mo. Si alias Teresa na may matinding pinagdaanan sa buhay at minsang nawala ng tiwala sa Diyos. Ang isang kaso hindi malilimutan ni Master Lamurok. Teresa? Ang mga ganyan sinasapian, karamihan, mga taong may problema rin. Problema sa buhay. Sabihin, mga taong nawawalan na ng tiwala sa Diyos. Kasi ang mga demonyo, nandyan na sirain ang bait mo. Nandyan, pag didiktahan ka ng masama na gumawa, puminsala, meron pa nga, hindi didiktahan magpatiwakal. Teresa! Dahilan na hanggang sa panaginip ay ginugulo siya ng mga sumaping dyablo. Meron naman dinadaan sa panaginip, binibigyan siya ng mga pangitain na nakatatakot o kasindak-sindak upang yung tao mawala sa katinuan. Amang kapanal-banalan, amang kalakas-lakasan, amang walang kamatayan. Saksi ang mga nakamarkang simbolo at orasyon na ito sa kanyang katawan sa nakapangingilabot na pagharap nila sa isang pinaniniwalaang dyablo. Nang ako dumating doon, hindi ko nababanggitin yung lugar. Babae sinapian naman sa may espiritu. Nung nakita ko nakaangat, nakalutang yung demonyo. Umiikot ang ulo rin eh. Naikot. Pati ang mata nalilisik. At itong pinakang baling tataw natin na itim, wala yan, bura yan. Para nakatarak na walang, sabihin, demonyo ang nakasabi. Do, lalipit ang demonyo. Pag yan lumukob, talagang nakalutang sa hangin yan eh, makakagawa ng imposible. Nung nakita ko nakaangat, at ako susunggaban din, nag-orasyon na ako. Huwag mo po kami ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Nagmula sa angkan ng mga albularyo sa Laguna si Master Lamurok at naitago pa niya sa baul ang mga antigong libro na pamana ng kanyang lolo na isa ring manggagamot. Nakakadapa ako sa lulo ko. Manggagamot yun eh. Lagi ko rin dinudukot ang bulsa at nahingi ako ng pera. Ang kapag-asa ko, buhay pa yung matanda. Sabihin, walang sakit. Ang lulo pala, naghihingalo na. Hindi rin malagot-lagot ang hininga. Ang sabi ng lulo,
Ngayon palang pinaalis niyo yung anteng na nasa katawan niya. Sabi ng lula, nakita rin lumabas bulang apoy. Di umano pumasok doon sa bibig ko. Usok nga raw ang bibig ko eh. Kaya nga ko'y huwag maging bigay. Matako'y lagi mo kong paliwanagin. Nakausap namin ang isa sa mga nasaniban at pinahirapan ng itim na kaluluwa. At minabuti naming itago siya sa pangalang Fatima. So Fatima, nung nangyari sa'yo yun, alam mo yung nangyayari sa iyo at sa katawan mo. Ano ang naramdaman mo noon? Sobrang bigat po yung nararamdaman ko. Yung para pong merong nakadadaan po sa likod ko. Yung parang may buhat-buhat. Parang lahat ng galit niya nag-ipon-ipon. Bakit sa palagay mo, ikaw? Siguro hindi kasi ako dati madasalin. Noong Agosto lang, nagparamdam kay Fatima ang nilalang na hindi niya nakikita. Bawat saan ka po pupunta, parang may nakasunod, may nakasilip. Tuwing matutulog, nagigising ako na madaling araw, para bang may anino. Papasok po ako nun ng kwarto. Tapos yung mga mata ko po kusang natingin sa cabinet namin. Tapos may iba na po ako nararamdaman. Sa akin po talaga nakapiling yung itim na anino. Pati po mininisip yung mga mata niya, parang galit na. Sa loob ng cabinet. Opo. Takot na takot po ako, nanginginig yung mga katawan ko para po may epilepsy. Kanya daw po tong katawan ko, hindi daw po sa akin. Sa kanya daw po. Ko na po alam yung nangyari po nun. Kasi po parang diretso sanib po siya sa akin eh. Kwento ng kanyang nanay, tila hindi niya kilala ang kinikilos ng dating malambing na anak na si Fatima. Bigla na po siyang nanginginig na ganyan. Nanginig po siya ng nanginig. Ako ngayon po yung takot. Biglang nagalit, nagsisigaw, at kakaiba ang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Lumayas kayo rito, lumayas kayo dito. Hindi inyo bahay ito, sabing gano'n. Dinala namin ang ospital ng community na Santa Rosa. Ang lumabas po sa resulta ng kanyang mga test ay negative lahat. Tanong ako kung saan albularyo pwede kong dalahin yan. Iiwan mo to, hindi! Ito ang aktual na video ng sanib kay Fatima. Kaluluwa! Ha? Kaluluwa ka ng ano? Ha? Pansinin ang kilos at mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Anong pakiramdam noong mismong yung master na ang parang nagtatanggal nung sanib sa katawan mo? Dalawa po kami na naglalaban po sa isang katawan. Paniwala ni Master Lamurok, kaluluwa ng isang mangkukulam ang sumanib kay Fatima. Kasi ang buhay nila dyan, nakaalay na sa impyerno. Ang una nilang binibiray, pamilya. Kaya kapatid, kamag-anak, pag yun nakamatay na, malakas na ang kapangyarihan ng mga mangkukulam. At para palayain ng tuluyan ang sumanib kay Fatima, isang orasyon ang ibinulong ni Master Lamurok sa hangin. Sabay gilit ng kanyang daliri sa leeg ng dalagita. Kaya ngayon, nagkalat sa social media, sa mga internet, yung mga orasyon. Kasi ang orasyon, pag yung nagkabali-baliktad yan, hindi na sa Diyos yan eh. Lalo na kung may naisingit na pangalan ng demonyo. So ngayon naging madasalin ka na? Opo, dito na lang po ako nananalig ngayon sa krus na ibinigay sa akin kasi meron po akong pananggap mas malakas kesa dun sa sumanib sa akin. Hindi naman naniniwala ang isang eksperto sa siyensya sa sinasabing sanib. Posible kasi na ang mga manifestations ng isang pasyente, no, na parang nasasaniban, pwede siyang schizophrenia or psychiatric disorders katulad ng psychosis. Kasi meron silang paniniwala, may mga delusions, at saka may hallucinations na may nakikita sila and behavioral disturbances. Pero ayon sa isang eksperto sa eksorsismo, ito ay posibleng mangyari at pwedeng malabanan. So alam niyo ang pinakamagandang protection sa lahat ng
Christian, sa lahat ng Katoliko, ay mamuhay sa estado ng grasya. Being in the state of grace, magpabanal para ma-break kung ano man ang ties o yung ugnayan natin sa mga masasamang espiritu. Wala mang sapat na paliwanag kung totoo man o hindi ang sanib. O kung gaano ito kapanganib sa mga taong sinasaniban. Tanging ang mga tao lang na may karanasan dito ang pwedeng magpatotoo na mayroong ibang puwersa sa ating mundo na kaya tayong saktan at pahirapan. At makalalaya lamang tayo dito sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matibay na pananampalataya.